Magandang araw po mga kawangis ko. Kung saan man sulok ka man ng mundo, ito ang inyong lingkod Anton Olson. Sa mga kapwa ko OFW dyan, lalong-lalo na sa Middle East, Yumkin Said. Sa mga nakasubscribe na sa akin, Shukran Katir. Sa mga hindi pa dyan nakasubscribe, parang awan nyo na. Subscribe nyo naman ako at i-likes din ang mga videos ko. Ngayon, galit na galit po si Pangulong Bongbong Marcos sa nadatan niyang mga proyekto ng flood control sa Bulacan. Ulit na naman na Bulacan na naman kasi ang laki kasi ng lawigan ng Palawan. Walang proyekto po ang nakita. Pero ang naisubmit na ay completed na. Di ba? Lupit. Completed na yung project ng flood control. Yung ginastos na sobrang laking bilyones pero completed na pero walang proyekto. Ito, panoorin natin. I'm getting very angry. This is what's happening. Dahil hindi naman, paano naman, pero wala talaga, 220 meters, 55 billion, completed ang record ng public works. Walang ginawa, kahit isang araw hindi nagtrabaho, wala kang makita, puntahan ninyo, wala kayong makita kahit na ano. Tuloy-tuloy ang pagbaha doon sa kabila. So, yes. Oh. If all of these projects were properly executed and implemented, nang nawala na problema sana sa atin at sa mga taong bayan, at saka mas magiging maayos hanggang irrigation, hanggang water supply, fresh water supply for household. Pero ito yung ginagawa nila talagang nakakapinsala ba sa mga local residents. So yes, it's no, I'm not disappointed. I'm angry. So the COA fraud audit of Bulacan projects, anong end goal nun, sir? Yes, if need be, of course. As I said, ang trato namin with all of this is, siyempre marami yan. For example, falsification na ito. Yung ganito, dahil nag-report sila na completed. Hindi, kitang-kita naman na hindi completed. So immediately, that's a falsification. So that's already a very big violation. And for the big ones, talagang I'm thinking very hard to pipilahan natin sila na economic sabotage, because economic sabotage is very clearly yung plastic na camera mo. tignan natin yung utang ng gobyerno ng Pilipinas, ng Republika, ay mababawasan kung naging maayos lahat itong kasi ngayon babalikan na natin ngayon to saan napunta yung pera, hahabulin natin, kakasuhan natin sila, how long will that take? Hindi ba? In the meantime, we have to actually still build the flood control project. Sir, nationwide yung filing. I'm sorry? Nationwide po yung filing ng cases if need be. Well, no, it depends on what our findings will be. So there's a legal team working on that. But in the meantime, we are continuing to go through the records of public works and of the big contractors to see kung tumutugma yung kanilang report doon sa mga sinusumbong sa atin ng taong bayan. So that's why I encourage na napaka-useful, napaka-malaking bagay at napapakinabangan namin ang husto yung inyong pagsulat sa amin, pagsumbong, padalhan nyo kami ng picture, padalhan nyo kami ng video para alam namin kung ano yung sitwasyon dun sa inyo. Pupuntahan natin, kung hindi ako makapunta, pupuntahan ng mga engineer natin para makapag-report sila sa atin na mabuti. At nalaman talaga natin kung ano nangyari sa pondo, sino nagwaldas ng pondo, paano nangyari yun na ibigay yung kontrata dun sa mga ganyang klaseng kontratista. So that's what we're going to pursue. Habang galing kami sa isang barangay, Suliban, medyo bukid din, sir, yung may flood control. Hindi ba medyo weird na mga nasa bukid rin yung mga flood control? Nasa? Bukid din. Well, maraming Parang hindi naman kailangan. kahit sa design. Oh. Maraming style yan. Number one, yung sasabihin nila, gagawin nila na napakataas ang specifications. Sasabihin, kailangan ibaon yung pilings ng 8 meters. Sasabihin, dahil malaki ang tubig. Hindi naman totoo. Hindi naman malaki ang tubig doon. Hindi naman kailangan magkaroon ng
flood control doon o maliit lang yung flood control. So ang gagawin nila yung tama. Pero ang charge nila sa gobyerno, malalim. So, isa yun. Ito, yung ganito, ghost project, kahit na nakakompleto, etc. I-report nila sa public works, kompleto, walang ginawa. Maraming teknik eh. Tapos siyempre, nakita ninyo dun sa kabilang bayan. Yun, tama, yung simento, nipis-nipis. Siya pag nakita ko yung papunta dito, yung asphalt overlay. Sira-sira. Kaya patitignan ko rin yun. Dahil, ang nipis-nipis ng asphalt overlay, hindi nga kami maka-drive sa kanan dahil bako-bako. Kailangan namin lumipat sa kaliwa. Dahil sira-sira talaga, sira na yung last month, June. Ang report dito, 100% complete. At saka fully paid. Wala kaming makita na kahit isang ng equipment dito. Lahat itong project na ito, ghost project. Walang ginawa na trabaho dito. Na ngayon pinag-aaralan namin dahil dito naman sa kabila, meron ring ginagawa na flood protection. Parang nagtuturuan ngayon yung dalawang kontratista. At sinasabing hindi maituloy ito hanggat magawa ito. So nakikiusap, ewan ko, basta meron daw silang usapan na itutuloy ngayon ito. Ngayon kung titignan ninyo yan, nabot na tayo ng tag-ulan. Kung titignan ninyo, kung abutin ng bahayan, daglag ka agad yung pader na yan, hindi tatagal yan. So substandard pa rin. Ang katakataka, hindi namin mahanap itong kontratang ito. So hinahanap pa rin namin. Pero hindi na namin malaman. Siguro sinubcontract ng gusto. Siguro naka ilang layer ng subcontractor. Kaya hindi wala ng record. Yung record na sa contractor na may hawak nakakuha ng kontrata. O ngayon, malinaw na malinaw pa sa Sabao. Bilyon-bilyon po ang kinobra ng mga contractors. Naniniwala ba kayo na walang connection to yung mga politiko? Lalong-lalo pa yung mga congressman. Naniniwala ba kayo na wala sila diyang tapyas? Di ba laki? Bilyon-bilyon tapos walang proyekto? Kasuluan tanong kasi ganito, bakit ngayon pa umiikot si Pangulong Duterte, si Pangulong Bongbong Marcos, which is yung issue na to na pumutok yung kanyang SONA na 2024. Diba, pumutok to. June pa yata to pumutok na to after ng kanyang SONA 2024 tungkol sa flood control. Pero walang nangyaring investigation. Ba't ngayon pa? Okay, pwede yung sabaga, pwede it's not too late para habulin mo, pero dapat noon pa. Kasi ang daming taon, oras ang nangyari dahil nakatuon lang tayo sa investigasyon ng mga Duterte pagpunta sa dahig, sa palang impeachment trial kay BP Sara, at ang mga Quadcom, yung parang lagi na lang yun ang nagiging galawan sa Kongreso, which is yung pala may pinakamalalim na problema. Hindi kaya yun ang dahilan kung bakit ang mga Kongreso ay nagsasama-sama parang singing in one song na i-impeach si Sara. Yun kasi may pinagtatakpan pala silang issue na para hindi malaman ng kaguluhan o atraso nila sa gobyerno. Kasi nga ang mangyayari talaga ay habulin sila ni Sara Duterte. Kaya ngayon lahat ng nakatuon sa mga tuti. So ngayon lumalabas na ng totoo, malinaw na po sa tumbayan na talagang walang proyekto ng flood control na binibida ni Pangulong Marcos yung year 2024. Wala pala talaga yung 5,500, wala talaga kasi kung makikita niyo panay ghost project. O di ba? Kawawa ang taong bayan. Kawawa. Lalong hindi na makauwi yung mga OFW kasi nga wala Tutuloy yung kahirapan. Di ba mga kapwa OFW? O ngayon, yan muna ang natin, yung reaction natin. Sa mga hindi pa dyan naka-subscribe sa akin, please subscribe my channel and like my videos. Sa mga kapwa OFW dyan, masalam.